Gusto mo bang lumago ang bunga ng Espiritu sa buhay mo? Pero minsan, pakiramdam mo parang walang nangyayari, parang walang pagbabago, parang walang paglago. Ngunit baka hindi sa mga bunga ang problema, kapatid, kundi baka sa buhay mo mismo. Gusto mong lumago pero ayaw mong sumunod, ayaw mong magtiwala at ikaw mismo ang pumipigil nito sa paglago. Kaya bilang Kristiyano, itong mensahe ng Diyos sa kanyang mga salita. Pakinggan mo to, kapatid. Kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan, laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Sa Psalms chapter 1 po ay may paghahambing ng dalawang uri ng tao. Una ay ang taong sumusunod sa payo ng masama. At pangalawa ay ang taong nalulugod sa kautusan ng Diyos. Sinasabi dito na ang taong nagbubulay sa mga salita ng Diyos araw at gabi ay parang puno na nakatanim sa tabi ng batis. Ibig sabihin malago, matatag, mabunga. Kaya ipinapaalala dito ng spiritual growth ng isang Kristiyano hindi mangyayari kung wala tayo sa tamang pamumuhay. Pamumuhay na nakakonekta at nakaugnay sa Diyos lamang at sa kanyang mga salita. Kaya kung gusto mong lumago ang bunga ng Espiritu sa buhay mo, kailangan mong magkaroon ng malalim na ugnayan sa Diyos, sa ating Panginoon. Kaya nga po ang sabi sa John chapter 15 verse 4, manatili kayo sa akin, sapagkat kung hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ang bunga at ang paglago nito ay nagmumula sa pakikipag-ugnayan natin sa Kanya. Kung patuloy tayong nakaugnay kay Kristo, patuloy din ang paglago ng mga bunga sa ating buhay. At anong dapat mong gawin, kapatid? Maglaan ka ng oras at panahon sa pagninilay sa kanyang mga salita araw-araw. Manalangin ka hindi lamang sa mga panahon, hindi lamang sa mga pagkakataon na may problema ka, kundi sa lahat ng pagkakataon. Isabuhay mo ang salita ng Diyos at sumunod ka sa kanyang kalooban. Pero kapatid, hindi po instant ang paglago. Gaya ng isang puno na hindi namumunga agad sa loob lamang ng maghapon o sa loob lamang ng magdamag, kundi ito'y namumunga sa tamang panahon at ang panahon na yon ay ang kalooban ng Diyos. Kaya huwag mong madaliin. Kailangan mo lang manatiling nakakonekta sa ating Panginoon. Dahil kapag ang ugat mo ay mababaw, kapatid, madali kang matutumba sa tukso, sa problema, o sa ano pa mang mga bagay dito sa mundo. Pero kung ikaw ay nakaugnay sa Panginoon ng mas malalim at matibay, kahit paanong bagyo dumating sa buhay mo o ano pa man ang problemang pagdaanan mo, mananatili ka pa ring matatag at patuloy na lumalago. At higit sa lahat, kapatid, magtiwala ka sa ating Panginoon. Dahil nga po, ang sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 7 to 8, mapalad ang mga taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ng umaasa sa Kanya. Katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong namumunga. Kaya kung pakiramdam mo ngayon, kapatid, walang paglago ng bunga sa buhay mo, bumalik ka sa pinagmumulan ng bunga at buhay. Huwag kang umasa sa sarili mo. Huwag kang umasa sa kung kanino sa paligid mo, kundi tanging sa Diyos lamang at sa Kanyang mga salita. Simulan mong lumago sa Kanyang presensya. Magbulayan mo ang Kanyang mga salita. Magtiwala ka sa Kanya sa lahat ng oras. Sa tamang panahon, sa kagandahang loob ng Diyos, kapatid, mamumunga ang buhay mo. Tandaan mo palagi ito, kapatid, namumunga ka, namumunga tayo ng magagandang bagay, hindi para maitaas ang sarili natin, kundi tanging para sa kaluwalhatian lamang ng Diyos. Because a fruitful Christian life begin with a deeply rooted heart. Amen?